Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Grace Locsin. Taga Davao ito, diehard na supporter ng mga Duterte. May post siya tungkol sa Day 13 ngayon sa trial. Itong COA witness, Roderick Wamil. Nako, makikita mo yung pagiging bias niya at mabuti na lang nandyan si Presiding Officer Escudero na patas ang kanyang pagdala. Sinupalpal siya ni Escudero. Ito ang pagitan. Wamil, nasobrahan ng pagka-prosecution. Cheese, ito. Sabi ni Senator Cheese, the decision of COA with respect to any appeal is executor but not final, correct? Sabi ni Wawel, final na po, your honor. Cheese, ina-appeal nga sa Supreme Court, paano maging final? Very basic man yun. Ako, mula nung nagkaroon na ng issue sa confidential funds ni Pisara, marami na akong post na nababasa na o comments na pwedeng i-appeal yan sa Supreme Court. Kaya tumatak na sa isip ko na kung mayroon mang audit findings, conclusion ng COA, pwedeng idiretso, i-appeal mo sa Supreme Court. Eh bakit itong si Wamil, sabi niya final na, your honor. Kaya mabuti na lang mayroon tayong Cheese Escudero na pwedeng ang i-appeal. Eh, abogado pa naman itong si Wamil. Bakit ganyan siya I don't know, kabayas? Oh, ito, sinerch ko na lang sa to be sure, ano? Sabi ko, is COA audit findings, conclusions can be appealed in Supreme Court? Ang answer dito is yes. Final decisions, orders, or resolutions from the Commission on Audit, Commission proper, can be appealed directly to the Supreme Court of can be appealed directly to the Supreme Court of the Philippines. This appeal is done by filing a petition for certiorari under Rule 64 in relation to Rule 65 of the Rules of Court. Yan, may time limit ito. The petition must be filed within 30 days from the receipt of a copy of the COA decision or resolution. You must first appeal to the initial auditor or director findings up to the COA Commission proper and secure a final ruling or denial of a motion for reconsideration before going to the Supreme Court. The Supreme Court generally limits its review to questions of jurisdiction or whether the COA committed grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Factual findings of the COA that are supported by substantial evidence are considered final and non-reviewable. Okay. So, I'm not sure, wala pa akong namomonitor na final conclusion or resolution ng COA proper. Ang alam ko, itong mga auditor, may findings, Ang namonitor ko, correct me if I'm wrong, is nag-appeal na ang Office of the Vice President. So, paabutin natin na ang COA, ang Commission proper, ang mag-issue ng final resolution or decision na sinasabi na mayroong paglabag sa batas na ginawa ni BP Sara at kailangang isauli ang perang ito. Ganun man lang yan. Kung may final decision ng COA, pinapasauli yung pera. At marami na pong desisyon ng COA na pinapasauli. Kailang hanggang ngayon, hindi naman isinasauli. So,
kung mayroon mang ganyang desisyon ang COA proper, pwedeng iakyat yan sa Supreme Court at hintayin natin, hintayin natin ang Supreme Court na magsabi na ina-upheld ng Supreme Court yung desisyon ng ano at isauli ang pera. Kaya itong si Attorney Lorna Kapunan, grabing I don't know how will I call it, nagpahayag after yung trial kahapon, yung statement niya sa korte na BP Sara, iniscam tayo, binudol tayo. Nagalit ang impeachment court, pinabura ang kanyang statement. Hindi pwede yun kasi statement of facts, conclusion of facts and law na yung sinasabi niya, hindi pwede yun. Hindi niya trabaho yun. Trabaho ng mga senator judges yung magdesisyon ng ganun. Ang ginawa ni Attorney Kapunan, nagsalita siya sa labas. Pinick up naman ng mainstream media. Ayan, makikita mo na ang mainstream media, headline nila na according to Kapunan, mambubudol si Sara Duterte, mag-apologize ka, Sara, at huwag ka nang tumakbo sa 2028 dahil binudol mo kami. Ayun. So makikita mo may pattern. Pattern, propaganda. Gusto nila talagang sirain ang credibility ni BP Sara. Again, and they are totally wrong. Instead na patumba nila si BP Sara, lalong lumalakas si BP Sara. So again, balikan natin itong witness na ito na final na po. Anong final? Pwede ngang i-appeal sa Supreme Court, tapos sasabihin mong final. Abogado pa naman ito. Tapos state auditor. Tapos sasabihin niyang final, Mary Sigaba, napahiya ka tuloy. Sasabihin ka, anong final na pwede mo ngang i-appeal sa Supreme Court? Salamat again. Sa presiding officer, Senator Judge Escudero. Iboboto kita sa re-election mo, basta huwag ka lang boboto ng conviction ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. So mga ka-viewers, live ta karon, ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapa lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy gid kayo ang kahimtang sa balay o sa tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para na atong makita. So atong tan-awon si Ante. Ayo. Oy. Mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila Ante diri sa sulod. So trapa lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapa lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So maupod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay Ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni Ante. So trapa lang yod ang ilang dingding og ang ilang atop. So na kay anak te? Na 5. So 5. Estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si Ante. So asa imong bana day Ante? Naglakaw. Naglakaw. Wala. Nangita siya upang ginabuhian. So si Ante
lima ka buki ang anak ug mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat. Mat kay sa Ginoo nga naaragay nakadumdum sa among balay na Oo nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung saan mo paningkamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid ang payag balay. Sige ante, salamat.